Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noyce Vlogs po. Sana nasa mabuti po yung kalagayan. Yung nakaraan Friday, grabe. Super, ano pang pangalan nun? Si Opong, akala ko Ompong eh. Ang pangalan ng bagyo pala nun, yung nakaraan linggo, si Opong. May darating naman na bagyo bago mag-October or first week ng October. Si Paulo, mga kababayan ko. Sa bandang Visayas na naman. Yung nakaraan bagyo si Opong sa may Masbate, ang daming namatay po. I think 10 po. Kaya mag-ingat-ingat po tayo. Kaya wala, talagang magbabaha eh. Kaya nga po tinatawag na flood control. Talaga naman po nagbabaha. Pero kailangan kinokontrol po. Ang problema lang, yung ibang mga contractors, mga politiko natin, particularly, ang kinokontrol nila, yung magkano makukuha nilang kickbacks, mga kababayan ko. Ay, naku, walang katapusan po. Si Mayor Magalong po, sayang si Mayor Magalong, dapat kasi sinabi na po niya, nakakailang hearing na ang Senate Blue Ribbon Committee, at saka yung sa Kongreso. Well, sa Kongreso, hindi man talaga siya kukubidahin doon eh. Kasi marami siyang i-divulge, i-disclose eh. Sana ipatawag ni Senator Lacson si Mayor Magalong kahit wala na siya sa ICI ba yan? Yung Independent Commission for Infrastructure. Independent ba talaga o dependent sila? Kasi kukuha na ng mga data yan sa Congress, sa lower house, particular sa Senate hearing. Paano magiging independent? Wala ba silang kinikilingan? Itong si Marcos naman po, ginamit lang po ito si Magalong. Ia-appoint siya as a consultant. Kaya lang po kasi, si Mayor Magalong po is mayor nga po ng Baguio City. Ang sabi niya, wala raw conflict of interest. Pero mayor, somehow, meron din kasi elected official ka eh. Unless siguro kung nag-leave of absent ka, leave of absent or nag-resign ka, pero sige, might as well tutukan mo na lang yung bilang isang mayor mo sa Baguio City. Pag kinumbida ka na lang ni Senator Lacson na mentor mo naman yan, wala, sayang eh. Itong si Marcos talaga, ang dami niya nabudol. Si Bibi Sara nabudol, si Kibuloy nabudol, si Pangulong Duterte nabudol, si Magalong nabudol, ang Filipino people nabudol. Okay, ito may excerpt po tayo ng video sa shoutout sa sa Robin Sweet video ba to, mga babae? Ito na, tingnan natin Ang pag-alis ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ay nagugat umano sa paniniwalang mas inuuna ng mga otoridad ang pagtanggal sa kanya kaysa pagtuunan ng pansin ang mga tunay na salarin sa likod ng yung unang sinabi ng yung pinakamagaling na abogado na si Auntie Claire Castro, na yung una part siya ng investigation, tapos yung huli na, yung mga nakaraang linggo, consultant na lang. Ang kalalabasan nga niyan, aalisin din siya, kaya inunahan na ni Mayor Magalong, mga kababayan ko. Mga ghost projects, aniya, mas pipiliin pa nilang alisin ako kaysa habulin ang mga utak ng dampuhan. Inunahan niya na mga kababayan ko. Dagdag pa niya, narinig ko na ito kanina sa press conference mula Pangulong Marcos, ang akala ko sabi mo wala kang sisinuhin eh. Kaibigan mo, kapartido mo, kamag-anak mo. Bakit yung kay Kibuloy, yung account niya na freeze agad? Bakit itong si Saldico, si Martin Romualdez, wala agad na freeze, hindi ka agad na freeze yung mga assets nila at yung mga contractor at yung mga taga-DPWH na freeze lahat yung mga account nila. Yan, sila Hernandez, si Alcantara, sila Mendoza, ang mga Diskaya, yung mga wawaw na yan. Na-freeze ba yung account ng SunWest at ang Hightone? SunWest is owned by Saldico, niya, lintian.
Tapos yung high tone, kapatid niya. Ang dami nila pong mga project na punta sa kanila. Tapos hindi friendlies. At saka ang bagal-bagal talaga ng gobyernong to. Pag sa iba yan bakit hindi kagad magsampa ng demanda? Sa bagay, may investigation pa Yung nagtistigong si Gutesa, mga babayan ko, pwedeng i-question ang credibility niya Ocular inspection. Ito ba yung bahay talaga ni Saldico? Ito ba yung bahay ni Martin Romualdez? Ocular. Para malaman kung talaga nagsasabing totoo yung Marines na yan. Pero sa akin na mga babayan ko sa akin lang, naniniwala ko dyan kay Gutesa, mga babayan ko. Sabi naman ni Lacson, iba background check, baka nagsisinungaling. Pag nagsinungaling si Gutesa, kakasuhan daw ng perjury, mga babayan ko. Mamaya yung about sa notaryo Meron isang susunga-sunga na senador, abogado pa naman, na invalid daw yung testimony ni Gutesa kasi yung notaryo nga hindi valido. May umamin na abogado na hindi raw siya pumirma nun. Isa ka pang abogado ka na babae. Kabago-bago mong abogado, mga 4 years ka lang ata abogado Pag pinalaki nyo yan, sabi ni Marcoleta, baka madisbar ka. Kay Undersecretary Claire, sapat na iyon para sa akin. May karangalan ako. Hindi yan nabibili ng sino man o anumang halaga sa kabila ng pagiging advisor na lang. Okay na yan. Iano natin yung tungkol dun sa notaryo nga yung invalid na notaryo ni Gutesa, mga babayan ko. Mabuti na lang, sige, nag-resign na kasi dapat talaga dinisclose mo na Mayor Magalong para at least malalaman nila kung sino mga talaga ang mga salarin dyan, mga kababayan ko. Ito, about dun sa notaryo sandali lang ito mga babayan ko, kudos kay Secretary Remulla, parang ngayon siyang tumama at any rate, kasi yung about nga sa notaryo, ang sabi ni Remulla ito mga babayan ko, makinig ka Senador Attorney Francis Pangilinan, UP ka pa naman, abogado ka, tapos sasabihin mo invalid yung testimony ni Gutesa last Thursday kasi yung notaryo daw falsify. Ito. Kasi kahit nasabihin natin may issue ng notarization, the fact that it is a sworn statement delivered under oath. Yan. Senador Kiko, nag-oath siya sa Senado. Hindi basta-basta Senado. Sa Blue Ribbon Committee, sa Senado po. Ikaw, Francis Kiko Pangilinan, senador ka pa naman, abogado ka pa naman. Talaga may Grabe, dati-dati, for 39 years, suklam na suklam ang mga dilawan sa mga Marcos. Ngayon, halikpwet na ginagawa nyo. Grabe kayong mga, inaamin ko talaga, binoto ko yung walang yung na yan, budol pala. Makinig ka. Ayan, napakinggan mo na pala, Makes it an official statement. Ayan. Kasi kahit nasabihin natin may issue ng notarization, the fact that it is a sworn statement delivered under oath in the Senate makes it an official statement. Narinig mo. Makes it official statement. Senador Kiko Pangilinan. Ako'y mababa lang. Hindi ba? College graduate naman po ako. Pero to si Kiko Pangilinan, naturingan graduate ng UP ata ito na abogado, tapos sasabihin niya invalid. Ito naman si Erwin Tulfo, invalid din daw, sinabi niya. Naku, delikado talaga. Nananawagan po ako kay Senador Lacson. Mukhang nagpaplanong paltang ka ulit Sana papaltang ka. Pero pagbibigyan pa rin kita, ano ka naman magaling kang investigador. Pero mas bilibaw kay Marcoleta. By book siya. By law. Sinusunod ni Senador Marcoleta. Sige lang, yung notaryong yan, mga kababayan ko. Palakihin nyo nga, sabi ni Senador Marcoleta,
may baka may madisbar dyan. Alam niyo mga babae ko, ikukwento ko. Ang notaryo po, bakit? Araw-araw ba ang abogado nasa opisina niya? May kausap po ako, kamag-anak ko po, hindi ko sasabihin. Ino-authorize po kung sino man nasa opisina po ng isang abogado. Di pwede silang pumirma sa notaryo po. No, yan. Tanong ko, araw-araw ba pumapasok ang abogado sa opisina niya, sa law firm niya, sa law office niya? Umaattend ng mga hearing yan. Di ba? Kaya, tingnan lang natin sa next hearing, pang-7 hearing mga babayan ko, ipapatawag yung abogadong hindi ro siya pumirma, ipapatawag si Mike Defensor, at saka may dalawa raw na sundalo na i-debunk yung sinabi ni Gutesa, ni Sargento Orly Gutesa, mga babayan ko. Abangan na lang natin mga babayan ko. Kasi mukhang atang may nagtatrabaho, tinatrabaho mga babayan ko to discredit ang mga weaknesses Ginulat daw si Pangulo Tuloy, si Senador Lacson, hindi raw nagpaalam. Bago mag-hearing, nagpaalam na nga si Marcoleta, si Senador Lacson, di ba? Nagbigay permiso. Pinayagan mo naman. Pero nabigla raw. Kaya lang, i-discredit nga. May dalawang sundalo na kasama ni Gutesa na wala raw totoo dyan. Pero, may magsasalita pa daw. Di umano. Ulitin natin sinabi ni para mapakinggan ni Kiko Matching. Kiko Matching, yung senador, dali lang Kasi kahit nasabihin natin may issue on notarization, the fact that it is a sworn statement. Bravo, bravo, Secretary Remulla. Ngayon ko lang tumama. Hindi pa rin ako napatawad sa ginawa mo kay Pangulong Duterte. Next na topic na lang natin yun. Delivered under oath in the Senate makes it an official statement. Do you hear it? Kasi kahit nasabihin natin may issue on... Narinig mo, Kiko? Pangilinan? Bugado ka pa naman Okay na mga babayan ko Paki-like, share lang, paki-subscribe. Maraming salamat po doon sa mga nanonood, mga sumusuporta pa rin sa akin po. At ako naman ay sumusuporta rin sa inyo. At mag-iingat po kayo. Baka may si Bagyong Paulo. Bandang Visayas na naman mga hindi. Natin Visayas, sorry. Sa may bandang norte na naman, mga kababayan ko yung bagyo. Ingat po kayo at may shoutout lang po ako. Walang magsisero sa welcome home kay Aileen Cabanilla, si Bib. On vacation siya. Salamat po, ingat. Bye.